Minsan ba naisip mo kung bakit dapat ay palaging mayroong bantay ang isang kabaong noong ito ay pinaglalamayan? Di ba sabi pa ng mga matatanda kailangan may isa daw gising para magbantay sa patay? Dati naisip ko baka aalis yung patay kaya pinababantayan o di naman kaya para bantayan yung mga kukupit sa abuloy. Pero nung tumanda ako, doon ko napagtanto kung bakit kailangan may isang kinakailangan na gising kapag naglalamay. Nakilala mo na ba ang isang pinaniniwalaang magnanakaw ng isang patay ng katawan? Hindi mga embalsador o mga purinari ang mga tinutukoy ko. Isa itong nakakakilabot na nilalang. Nilalang sa pelikula lang natin nakikita. Ang balbal. Parang salitang kanto, di ba? Parang hindi naman gano'n nakakatakot base sa pangalan. Well, do not let the name fool you. Ayon sa ilang research, ang nilalang na ito ay isa sa naisulat na sa libro ni Dr. Maximo Ramos sa kanyang The Creatures of Philippine Lower Mythology. Pero ang pinagmulan talaga ng kwento na ito ay mula sa mga tagbanwa na makikilala sa Northern Palawan. Ayon sa ilang mga pag-aaral patungkol sa tribo na ito, pinaniniwalaan na ito ay maaaring descendants ng mga Tabon Man na kung saan ang kanilang lahi ay isa sa pinakaunang namuhay dito sa ating bansang Pilipinas. A little info tungkol sa mga tagbanwa o tagbawa. Ipinapakita ng mga ito ang mga natural na kulay at ilang natural na itsura ng mga Pilipino. Ang pagiging kayumanggi na balat, mapapayat, pero hindi lamang ang tribo na ito ang naniniwala sa balbal. Pati na rin ang mga Bagobo na isa ding tribo na makikilala naman sa Mindanao. Subalit, iba ang tawag nila dito. Mas kilala nila ito sa salitang busaw. Samantalang sa Hiligaynon naman ay mayroon silang kinikilalang kalag. Ang mga Tinggoyan naman sa Abra ay tinatawag itong ebwa at sa Paayaw naman ay wirwir. Ayon sa paniniwala patungkol sa itsura at buong katauhan ng nilalang na ito, mayroon itong matutulis na kuko pati na din matutulis ng ngipin. Ito ang kanyang ginagamit upang mabuksan at makain ang katawan ng patay na kanyang ninakaw. Ang hininga nito ay hindi makakaligtas sa iyong ilong dahil sobrang baho nito dahil na din sa kanyang mga kinakain na laman. Ayon sa paniniwala at mga kwento, ito ay isang masamang nilalang na nangunguha ng mga taong malapit ng mamatay. Pero mas maraming naniniwala na ito ay nangunguha ng katawan ng taong namatay bago pa ito maburol. Sa tuwing sila ay nakakaamoy ng isang taong malapit ng mamatay o hindi naman ay isang taong nakaburol na, ito ay papasok sa bahay upang makuha ang katawan ng taong ito. Ito na nga ang dahilan kung bakit kailangan ay mayroong bantay ang isang bangkay sa isang burol. Natatakot ang ilan na makuha ito ng isang halimaw at gawin na lamang isang hapunan. Ayon sa paniniwala, kapag nakuha na niya ang katawan ng kanyang biktima, syempre malalaman ito ng pamilya kung kaya't ginagamitan ito ng mahika ng balbal para sa mga mata ng pamilyang nagluluksa ay nandoon pa rin ang kanilang yumao. Pero hindi nila alam ito ay magiging hapunan na ng isang halimaw. May ilan din namang paniniwala na mag-iiwan ito ng isang katawan ng saging sa mismong kabaong ng kanyang biktima. Sa sandaling makuha na ng balbal ang katawan ng yumao, ilalagay niya ang katawan ng saging sa kabaong na magsisilbing pamalit sa bangkay. Pero syempre, hindi katawan ng saging ang makikita ng pamilya, bagkus ang kanilang mahal sa buhay. Ayon sa paniniwala, malalaman ng kapamilya ng namatay kung ang kanilang bangkay na pinagluluksaan ay toong katawan kapag tumingin ito sa fingerprint ng namatay. Kung ang mga kamag-anak ay walang makitang fingerprint, ang ibig sabihin ay hindi na totoong katawan ng kanilang ililibing. Pero sino ba naman ang bubuksan ng kabaong para i-check ang fingerprint, hindi ba? Ano yun? Kukuha lang ng NBI clearance? Mananatiling katawan ng tao ang isang saging hanggat malapit pa ang balbal.
Kapag malayo ito, dito na magpapakita na saging na lamang ang nasa kabaong. Para bang meron siyang proximity o field of effect if you will, na kapag lumampas na sa field niya, mawawala na ng bisa ang kanyang mahika. Dahil sa ganitong paniniwala, ang ilang mga pamilya ay naglalagay ng isang bantay tuwing gabi upang masigurado na bantay sarado ang kanilang mga bangkay. Ang ilang mga tao nung unang panahon ay nagsisindi ng malaking apoy sa buong gabi dahil nga wala pang elektrisidad noon. Basically, ang balbal ay hindi papasok sa burol hanggat mayroong nagbabantay. Ito ang kanilang paraan upang maitaboy ang magnanakaw na halimaw. Kung minsan naman, ang mga tao nung unang panahon ay gumagawa ng ingay sa buong gabi na isa ding paraan upang sila ay manatiling gising. Sa tagal ng panahon ay mayroon na ding ilang pagbabago o idinagdag patungkol sa kwento na mayroon ang balbal. Ang ilang paniniwala ay makikita ito bilang isang tao hanggang sa kumagat ang dilim at dito na siya magpapalit ng kanyang anyo. Ang ilan naman ay naniniwala na kung ang pangalan nito ay sasambitin mo ng paulit-ulit, ikaw ay kanyang maririnig at mula doon, ikaw ay kanyang hahanapin at kakainin. Kung titignan natin, maraming mga paniniwala patungkol sa mga nilalang na kumakain ng kanilang kapwa-tao. Ang mga ito ay matatawag din na ghoul sa English at kilala mula pa nung unang panahon. Ayon sa history, ito ay nabanggit sa isang kwento na mula sa Arabian legend na pinamagatang 1001 Nights. Ang salitang ghoul na mula naman sa salitang gala ay mula mismo sa salitang Arabic nang ibig sabihin ay tuzis o sa Tagalog ay kuhanin. Una man itong naikwento mula sa Arabia. Ang katawagan dito ay unang nagamit noong 1786 mula sa isang Gothic novel na pinamagatang Vanek na isinulat ni William Beckford. Makikilala ang tinatawag na Pishachas na isang nilalang na kung saan hinihintay lamang na mamatay ang kanyang biktima. Ang Pishachas ay mamumuhay sa ilalim ng mga bahay hanggang ang mga tao sa kanyang tinitirhan ay magkakaroon ng isang malubhang sakit at dito niya na kakainin ang mga taong ito. Nariyan din ang Porescoro na isang Roman folklore, ang Kaukmar na kilala sa kwento na mula naman sa Europe. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kinikilalang nilalang at kwento patungkol sa mga nilalang na kumakain mismo ng dugo at laman ng isang tao. Pero sa panahon ngayon, hindi man totoo ang mga ito. Namana na natin ang mga kultura ng ating mga ninuno. Hindi ibig sabihin na walang balbal sa panahon ngayon. Hindi natin alam. Baka isa pala sa kakilala mo ay isang balbal. Kaya kapag nagbantay ka sa lamay, buksan mo ang iyong mga mata, talasan ang iyong pandinig. Dahil andyan lang sila sa paligid. Naghihintay, nakaabang.